So hello guys, so about ni kay kuan katong kay attorney Falsis na suspended ang iyang license sa Supreme Court within kuan suspended for 1 year. So wala man gani koy kuan ani. Kaning wala jud koy totally knowledgeable aning about sa iya ha. Well na kuan lang ko na confuse lang ko kay tungod nilabay ni sa akong use speed ba na kuan kaning mo lagi ni lawyer Jesus Falsi suspended for 1 year over 2018 tweet. So, for this ago na siya sa kuan. So, mo tong nag-fast research na lang ko kung say dahilan. So, na-video na to atong tanawon. Kaya ako man gi-search sa YouTube kung kuan. So, sa YouTube dagan siya balitaan ni then kani siya ni 25 ta kani. Mo ni. Then din ita sa Agila paminaw. Alright, minatad ni. Let's go. Unti-unti umanong lumalabo ang ambisyong maging mambabatas ni Attorney Jesus Falsis III. Ang tinaguriang umanong fake news peddler ng mga netizen makaraang itong suspindihin Fake news ng isang peddler. tao ng Korte Suprema dahil sa simple misconduct. Kaugnay pa rin ang kanyang Wait. Simple misconduct. So, atos ang i-search ang simple misconduct. So, simple misconduct is misconduct refers to unacceptable, improper, or unlawful behavior that violates established rules, ethical standards, or professional duties, and often implies intention, wrongdoing, on or a serious dereliction of responsibility rather than an honest mistake. Alright. So, kamo na isabot ato kung sa ibot pasabot ato ha. So, mo to'y misconduct, din natong ibalik og play. mapanirang pahayag sa social media. Vin Pascua sa balita. Mao di ay. Sinuspinde ng Korte Suprema ng 1 taon si Attorney Jesus Ricardo Falsis III matapos itong mapatunayang nagkasala ng simple misconduct. Ito'y kaugnay ng mga bastos at mapanirang salitang ginamit ng abogado sa isang social media post. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, Bastos po di ay. pinatawan ng Second Division ng SC si Attorney Falsis na guilty sa simple misconduct at sinuspinde rin siya sa pagsasanay ng batas bilang abogado. Nagugat ang kaso mula sa Twitter post na ginawa ng abogado nang depensahan niya ang kanyang kapatid kontra sa akusasyong may kinalaman sa reklamong qualified theft na isinampa ni dating presidential daughter Chris Aquino. Ang nasabing post ay bahagi ng naging pahayag ni Attorney Falsis na nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema. Una nang iginit ni Attorney Falsis na ang abogado ay may karapatan sa freedom of speech and expression. Gayunman, kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon. Teka. May karapatan daw ang abogado sa freedom of speech and expression. Dili lang ang abogado na karapatan sa freedom of speech and expression, kundi tanan-ta na nasakop din sa Constitution kay we have a freedom of speech. Pero remember, dili but pasabot na freedom of speech na pasabot na pag freedom of speech is bisan unsa na lang ang imong isulti. Kay mo yung kag freedom of speech gani. No. Na kay karapatan na ipagawas ang imong saloobin pero in a proper way, in a diplomatic way. Be responsible sa imong gipangsulti kay kung kuan na lang ka diha pamataka na lang kag sulti din na mga unlawful behavior is nabi tay kuan kaning cyber libel case, di ba? So walay problema ng kuan mo bitaw ng uban bitaw ng mga vlogger gani na dili nila i-address properly, especially PBBM. O bisan pag dagan allegation about kay PBBM pero Muslim og sulti sila bangag, isa na po ko dito pero what I'm learn is dapat jud i-address gyapon jud nimo para proper. Dili kay sa ingon na nakasala na gay na even though he is still the president of the Philippines. So address him properly. Then pwede nimo i-address sa intro then so sooner and kuan later sa imong video pwede na kamo kuan dito. Pero be responsible sa imong gipanulti.
Di ba? Kay naa kay kakibatan na kaso na cyber libel kung pasok sa cyber libel imong kwan. So mo gina akong gikuan da na before ta magsulti kay kaning about politics dili pud ni ingon na basta-basta na lang pug kamo topic ug about politics. Okay, medyo dagan ba yung mga political vlogger na maghimo og reaksyon bisan dili sila abogado, sama sa kuha dili ko abogado, pero ang akong basis is in my own perspective, so in my own opinion, sa akong pananaw, dili kay ko gagamit og legal advice kay tungod dili man pud ko abogado. So di ba, so sa diha palang daan wala na, GG na kamo nang makaingon ako na bantog gadi ay. Then napadyo to'y isa din ni ka video guys na kuyaw kaayo to. So kani paminawan niyo na video. Wait lang ha. Wait. So kani iya pa ingon din is kwan. I studied the law daw ha. Paminawan niyo kamo na lang po kwan guys. Ambot depende sa inyong pagsabot. Sa kwan. Let's kaniya paminawan niyo guys ha. Interview ni sa YouTube ni dito sa channel ni Christian Isiguera na utro po ning kuan si Christian Isiguera. Piling lalom pero mabaw ka kay pagununa. Pwede na natana. So kani dini ko na ngilngigan pagka dungog aning giingon ni kuan Attorney Falsis. Dili na siya attorney kay suspended naman. Tawa, let's go. I studied the law not really to practice it. I did not study it to become a traditional lawyer. So I studied the law because as a marginalized person, as an LGBT person, I wanted to know how to change it. So it was more about accessing the language of power, the system of power, which is in the Philippines, very legalistic tayo, unfortunately or fortunately, our country is really Grabe kayo ka iyang kwan. Nag-study siya sa law, kundi dili daw ingon na iyang i-practice na tong murag traditional na kwan katong abogado. Pero iyang usabon. Grabe ka kwan kuyaw ganyan na tao din kay nag-study kag law, dili tong mga traditional lawyer ang iyang kwanon gusto. Ang iyang gusto kana ganing ang constitution murag iyang usabon na mo nang nag-study siya law para iyang usabon din para ma-access niya. So pag ma-access na niya, so siguro iyang gipag-aralan na unsay ka hinaan ani then mo to yung purpose na at first wala jud siya nag-study og lawyer to become a lawyer. Nag-study siya og lawyer because naa siya plano to change it. So unsay ibot pasabot nimo? Maghimo kag imong siguro maghimo siya kwan siguro basin na siya plano maghimo siya iyang kaugalingong constitution or balaod. Then kanag ganing siya kay maka-interpret sa mga butang-butang. Siguro gusto siya mas labaw pa siya sa mga associate justice nato sa Supreme Court. So, iyan yung sulod ang pagka-lawyer para na siya access. So, katong knowledge sa pagiging lawyer, maka-access siya dito. So, kuyaw dyan din yung pagkatao dyan. So, kanilang na-statement na din bisan ako, dili kayo ko tanto kuhan kanang dili ko tanto related sa kuhan, dili ko tanto related sa mga legal at mga illegal na mga terms. Pero, ngilingig kayo ni na nag-study kag lawyer to change it. So, mas grabe pa ni sa Bendalo. Kung naay Bendalo, si Erwin Tulfo, mas grabe pa ni kay iyang nag-study siya sa law para iyang usabon. Maunang gistudihan niya para makabalo siya o maka-access siya kung unsaon pag-usab. So, grabe. So, di na nato ipadayon kay medyo kwan. So, kabalo na tag-unsay reason, direct na kwan, fast quick na reason. So, para sa ako, deserve mo na. Deserve. Karon pa ko kasay mo pero wag na hiblan na gani ko na wala kay respeto sa